Naimbag nga aldaw kada kayo amin and welcome back to my channel. Matapos hindi magtagumpay ang paninira ni former President Rodrigo Duterte sa ating presidenteng si Bongbong Marcos, siguro akala niya matitinag niya ang mga supporters ni PBBM kapag naglabas siya ng pahayag na si President Marcos daw ay drug addict. Taliwas po ang mga nangyari. Kahit may mga hindi kakampi ni President Bongbong Marcos ay pinagtatawanan itong mga naging pahayag ni former President Rodrigo Duterte. Mas napunta po kay former President Rodrigo Duterte yung negative impact ng kanyang sinabi. At ngayon niya ay hinahamon niya si President Marcos na magpa-drug test. Kahit na nagpa-drug test na dati si Ferdinand Marcos at lumabas na negative, pinagdududahan nila yon at gusto nila i-neutral yung kukuha ng kanilang drug test. Pero hindi po ba lawyer si former President? At alam po natin yan na kung sino ang nag-aakusa, kayo ang maglabas ng ebidensya. So itong mga nagtatawag na magpa-drug test daw sila, isa na rito si Risa Ontiveros, bayaan niyo muna maglabas ng ebidensya si former President. By then, siguro pwede kayo magpa-drug test. Ebidensya muna bago kayo maglakas ng loob na hamunin ang presidente natin na magpa-drug test kayong dalawa. Although may mga sutil nga mga netizens dyan na nagsasabing pakisama daw ang mga anak ni former president kapag nagpa-drug test na sila. Ay nako. Anyway, nakita ko kasi itong post ni Baste Duterte. Isa pala sa kanyang pinagsisintir ay yung kawalang utang na loob ni President Bongbong Marcos. Dahil pinapaalala ni Baste Duterte na ang tatay niya si former president ang nagpalibing sa tatay ng ating presidente na si former President Ferdinand Edralin Marcos. Dahil sabi nga po dito, regarding the ICC, I want to bring this up here. Remember that it was my father who allowed the burial of your father. I hope you will remember that. But you never did. I have lost my respect for you. Yan po ang pahayag ni Mayor Sebastian Duterte. Pero totoo ba na kung hindi pinalibing ni former President si Apo Lakay ay hindi siya maililibing sa libingan ng mga bayani? Siya ba talaga ang pasimuno o dahilan kung bakit nailibing si Apo Lakay dyan sa libingan ng mga bayani? Pero sabi po dito sa balita na inilabas noong November 11, 2016 pa. 30 years after his death, the highest court in the Philippines has decided that former President Ferdinand Marcos will be buried in the libingan ng mga bayani and given a hero's burial. So si former President Rodrigo Duterte ang nag-facilitate. Pero kahit na hindi niya ipalibing si Apo Lakay, sinasabi po ng batas na pwedeng ilibing si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani. So granting na hindi ipinalibing ni former President si Apo Lakay during his term, yung susunod na presidente, in this case, si President Bongbong Marcos, pwede niyang ipalibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani dahil yun po ang isinasaad ng batas. Hindi lang po dahil sa kagustuhan ni former President Duterte, kundi yan po ang sinasabi ng batas. Nag-decide po ang Supreme Court na ang dating presidenteng Ferdinand Marcos ay ililibing sa Heroes Cemetery o yun niyang libingan ng mga bayani. Sino po ba ang mga qualified para ilibing dyan sa Heroes Cemetery o libingan ng mga bayani? Sabi po dito, government dignitaries, statesmen, national artists, and other deceased persons whose interment has been approved by the Commander-in-Chief, Congress, or the Secretary of National Defense, and former presidents, vice presidents, secretaries of national defense, widows of former presidents, and chiefs of staff. So doon pa lang sa sinasabing former presidents, qualified na po kagad si Apo Lakay. Dahil ang sabi pa nga po dyan, isa pang qualification dyan ay ikaw ay naging sundalo. Si Apo Lakay po ay dating presidente at dating sundalo. So he was very much qualified para ilibing dyan. Nagkataon lang na si former president ang nagbigay ng utos, ang ilipat ang labi ni Apo Lakay at ilibing na nga sa libingan ng mga bayani.
Okay, ipagpalagay na may utang na loob. Pero wag lang sanang palabasin na dahil lang kay former president kaya nailibing si Apo Lakay. Dahil Apo Lakay was very much qualified ayon sa batas para mailagak ang kanyang mga labi sa libingan ng mga bayani. So, again, kung nagkataon man na hindi ipinalibing ni former president si Apo Lakay, pwedeng gawin ni President Marcos yan dahil yun po ang sinasabi ng batas. Kung sinasabing utang na loob, ang sinasabi naman ng karamihan, yan ay bayad ng utang na loob ni former president kay Senator Amy. Dahil aminado ang ating former president na si Senator Amy ang nagpondo para sa kanyang election bid. Pero siyempre, kanya-kanya po yan ng interpretasyon. Ito pong aking interpretasyon ay kinuha ko lang naman po dun sa mga nabasa ko. So correct me if I'm wrong, kung talaga bang may utang na loob ang mga Marcoses kay former President Duterte. Okay, ngayon naman po ang bali-balita. Matapos hindi magtagumpay si former president sa paninira niya sa ating presidenteng Bongbong Marcos, ang gusto naman niyang gawin ay ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. So gagawing separate na bansa ang Mindanao at nagiging Luzon, Visayas na lang ang Pilipinas. Although siyempre, maraming mga tumututol dyan dahil hindi naman daw lahat ng taga Mindanao ay papabor dyan. Pero gustong idaan ni former president sa People's Initiative din. Sabi nga ni Antonio P. Contreras, ayaw ng People's Initiative to amend the Constitution pero gustong magsisid gamit ang People's Initiative. Dahil sabi po sa GMA Integrated News, former President Rodrigo Duterte on Tuesday night raised the idea of Mindanao seceding from the Philippines also through a process based on gathering signature. Ayaw nila sa People's Initiative. Pero People's Initiative din ang gagamitin para humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ano ba ang nangyayari kay former President Rodrigo Duterte? Sa tingin nyo, makatwiran ba itong mga ikinikilos ni former President? Matapos siyang atakihin ang ating presidente at hindi magtagumpay dahil lalo lang lumalakas ang suporta kay President Bongbong Marcos. Gumawa naman ng ibang isyu ngayon, ang gustong ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ang dami tuloy mga naglalabasang balita na ginagawa lang ito ni former President para pagtakpan yung mga issues na ayaw niyang pag-usapan. Dalawa na po rito ay yung issue sa ICC at saka yung 51 billion daw na nakuha ng kanyang anak na si Pulong Duterte. Pero ano po ba ang masasabi ng ibang Mindanao leaders? Sabi po rito, okay lang siguro yung mga nakakuha na ng 51 billion na sa kanilang distrito o sa kanilang syudad. Paano naman yung mga wala pa? Ihihiwalay nyo na? So, I disagree with them. Ito po ang sabi ni House Majority Leader Zamboanga City 2nd District Representative Manix Dalipe. Kontra rin po dyan sa gustong mangyari ni ex-President Duterte ang mga senador natin na taga Mindanao na sila Pimentel, Zubiri at si Representative Ace Barbers. Sabi po kasi ni former President Rodrigo Duterte, si Bebot Alvarez, siya yung talagang pinakauna nagpalakad ng mga papel about the desirability of Mindanao seceding from the Republic of the Philippines. Kaya kung ganun lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Mag-independent tayo kung ganun. He was referring to Mindanao. Ako gusto ko talaga, gusto ko na. Nagsawa na ako sa kwan. Iilang presidente na kasi walang nangyari sa Pilipinas. Teka muna, sinabi ng ilang presidente na daw walang nangyari sa Pilipinas. Nakalimutan na kaya ni Rodrigo Duterte na siya ay naging dating presidente ng Pilipinas? Alam nga naman nakalimutan niya kagad doon, magdadalawang taon pa lang si President Bongbong Marcos. So, nung panahon niya, bakit wala siyang ginawa para umunlad ang Mindanao? Tapos sasabihin niya ngayon, nagsawa na siya dahil ilang presidente na ang dumaan, walang nangyari sa Pilipinas. Alam nyo, gusto ko nang maniwala sa ilang netizens na nagsasabing parang apektado na yung mental health ni former President Rodrigo Duterte. Huwag naman po sana. Kasi tulad nito, maglalabas siya ng pahayag na nagsawa na siya dahil ilang presidente na ang dumaan, walang nangyari. Huwag nang isisi kay President Bongbong Marcos yan.
Kasi magdadalawang taon pa lang ang administrasyon ni President Bongbong Marcos, siya at yung mga nakaraang presidente. Bakit wala kayong ginawa para umunlad ang Mindanao? Tapos ngayon, biglang-bigla, sasabihin mo, gusto mo nang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Comment na naman ng ibang netizens, para naman daw si former president ang may-ari ng Mindanao. Na parang ura-ura daw, o sige, hihiwalay natin ang Mindanao sa Pilipinas. So ano naman ang sinasabi na naman ng iba? Makakahalata sila. Okay, hiniwalay ninyo ang Mindanao. Sino ang mamumuno ngayon sa Mindanao? Ang sagot nila, malamang si Rodrigo Duterte. So, nakabalik siya sa power. Nakabalik siya sa kapangyarihan. Magiging presidente siya ng isang bagong bansa. So, maaalis ba natin sa ating mga kababayan na isipin na si former President Duterte ay gutom sa kapangyarihan? Ayoko pong isipin yan dahil unang-una, may edad na po si former President Duterte. Tapos na po ang kanyang termino. Tumatak na po sa history ng Pilipinas ang mga nagawa niya para sa ating bansa. Ano pa ba ang gusto niyang patunayan? Pero mababasa niyo din naman sa mga komento na natatakot daw si former president sa ICC. Kaya lahat ng paraan gagawin para umiwas sa ICC. At isa na daw paraan ay itong paghiwalay ng Mindanao. Dahil nga naman pag humiwalay ang Mindanao, ibang bansa na yan, wala ng jurisdiction ang ICC sa kanila. Pero totoo bang isa sa dahilan yon na natatakot si former president sa ICC kaya gusto niyang ihiwalay ang Mindanao? Ito po nabasa ko sa Inquirer.net. It was former President Rodrigo Duterte who recently floated the idea of Mindanao moving away from the Philippines as he is not happy with the actions taken by the current administration. Akala ko ba dati naglabas ng pahayag si former President na wala siyang problema sa pamamalakad ni President Bongbong Marcos? So nakita nyo na yung paiba-ibang statement ni former President? Ngayon sabi niya, he is not happy with the actions taken by the current administration. Nang dahil lang doon, gusto mo nang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? At ano kaya yung actions na yon na hindi siya masaya? In a briefing streamed by SMNI on its Facebook page, Duterte said that he does not need help from the government regarding the complaints he is facing before the International Criminal Court because probers can only access the Philippines, indicating that Mindanao would no longer be part of the country. Sabi pa ni former President, pati ang ICC, I would like to tell this to Mr. Marcos. Sir, bitawan mo yung ICC. Huwag mo akong tulungan dyan. Ako na ang bahala. Kasi pag mag-Mindanao State na, si Alvarez naman magtago sa akin dito sa Mindanao. Tangnang yan, oo, totoo. Sabi pa niya. Dito sa Pilipinas, makapasok sila. How about Mindanao Republic? So, hindi ba lumalabas na natatakot si former president sa ICC? Kaya gumagawa ng paraan para siya ay hindi humarap dyan. Kahit na ilang beses nang sinabi ni President Bongbong Marcos na hindi nakikipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC. Ano ba ang ikinatatakot nyo kung wala namang kayong kasalanan? Pati na nga itong si Senator Amy Marcos ayaw paniwalaan yung mga sinasabi ng kapatid niya na hindi payag si President Bongbong dyan sa ICC na yan. Parang takot na takot din si Senator Amy Marcos na maimbestigahan si former President. Sabi pa ni Senator Amy, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. must tell the Department of Justice to echo his stand against the ICC investigation in the previous administration's drug war. So alam pala ni Senator Amy kung ano yung stand ni President Marcos. Pero ang pinagdududa naman ni Senator Amy ay itong DOJ dahil iba ang kanilang sinasabi sa sinasabi ni President Marcos. Kaya pinapakiusapan niya ang kanyang kapatid na sabihin sa DOJ na dapat kung ano ang stand ni Bongbong, siya rin ang stand ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Nakita nyo na kung gaano kawalang tiwala si Amy Marcos sa kanyang kapatid. Masyado niyang minamaliit si Ferdinand Marcos. Akala ba niya walang isang salita si Bongbong Marcos? Kahit na sinasabi ni Bongbong Marcos for the 100th time na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Bakit ba takot na takot pati si Senator Amy Marcos? Kahit na sinabi na ng DOJ, they reiterated
that its stance on the ICC has not changed. So, magkapareho pa rin po ng stand si President Bongbong at ang DOJ na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas at hindi makikipag-cooperate ang gobyerno sa ICC. Napaghahalata tuloy na takot sila sa ICC kung talagang wala silang kasalanan. Eh di humarap sila. Ipakita nila sa taong bayan kung gaano sila kalakas. Akala ko ba strongman kayo? Si President Bongbong Marcos ang weak, di ba? Eh bakit ngayon parang baliktad na yata? Ako para sa akin, paninindigan po ni President Bongbong Marcos yung kanyang sinabi na hindi makikipag-cooperate ang gobyerno sa ICC. Dahil para sa kanya, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Although, the way things are going at kung hindi titigil ang pamilya Duterte sa treatment nila kay President Bongbong Marcos, huwag niyo pong sasagarin si President Bongbong Marcos dahil pwedeng-pwede po siyang magbago ng isip. Dahil yung inaakala niyong weak, eh siya palang mas malakas pa sa inyo. So bago po ako magtapos, gusto ko lang pong mag-shoutout kay Mami PR. Maraming salamat Mami PR sa patuloy mong pagsubaybay sa aking channel. And I leave you with this quote. Your first mistake was thinking I was weak. Alam niyo naman na siguro kung sino ang maaaring magsabi niya. Kayo po, ano masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Diyos te Agnida. Peace.